Maya-maya ay narinig nila ang mahihinang katok sa pinto. Ibinaba ni Haring Jericho ang braso at pinahintulutan niyang pumasok ang tao sa labas ng kwarto. Pumasok sa loob si Mang Rigor kasama si Javier na may dalang ulat mula sa kondisyon ni Elias. Agad na nagbaw si Mang Rigor kay Haring Jericho. May balita na ba? Naisip ko na sa sandaling maibalik namin siya sa Terraveda at ang iyong pangangalaga. Napatigil sa pagsasalita si Haring Jericho nang sumabat agad si Mang Rigor upang ihayag ang kanyang pagsusuri. Ang tungkod na naging sanhi ng kanyang sugat ay mas lalong lumala dahil sa kapangyarihan ng salabangka. Ito'y isang... Napahinto si Mang Rigor sa sasabihin. Ganyan din ang sinabi ni Javier. Wika ni Haring Jericho. At ang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay wala ng lunas. Pahayag ni Mang Rigor. Mas lalong nadurog ang puso ni Haring Jericho at tila ng hina ito. Dapat meron. Dapat may magagawa ka. Hindi ba't manggagamot ka? Galit na sabi ni Haring Jericho. Ngunit pinakalma siya ni Reyna Michelle. Sinabi ni Mang Rigor na hindi nito kayang lunasan ang ganitong karamdaman dahil wala pa siyang kaalaman hinggil sa pangkontra dito. Tanging ang disir mismo ang may kapangyarihan na kontrahin ang kanilang sariling pangkukulam. Natatakot ako na kailangan nating ihanda ang ating mga sarili sa pinakamasamang mangyayari. Sambit ni Mang Rigor. Pwes, pupuntahan ko sila. Wika naman ni Haring Jericho na ikinagulat ni na Javier at Reyna Michelle. Pinigilan siya ng asawa pero buo na ang pasya nitong bumalik sa kuweba. Kabahalan, mangyaring pag-isipan niyo muna ito ng mabuti. Dahil masyadong delikado. Napatigil si Mang Rigor sa pagsasalita nang pahintuin ito ni Haring Jericho. Hihingi lang ako ng awa sa kanila. Dahil sa akin kaya ito nangyari. Ihanda mga kabayo. Sabay tayong aalis ngayon. Mautoridad na utos ni Haring Jericho kay Javier. Wala'y sama nang nakaimik nang lumabas ng kwarto si Haring Jericho para kunin ang kanyang baluti at espada. Makalipas ng ilang sandali, sumakay si Haring Jericho sa kabayo niya habang nakasunod si Javier. Nakasalubong pa nila sina Nicolas na agad na nagtaka kung saan sila pupunta ni Javier. Subalit hindi na ito pinansin ni Haring Jericho. Lumabas sila ng bayan upang muling takakin ang Black Mountains kung saan inabot sila ng 2 araw bago matanaw sa ibaba ng bundok ang Bakawan. Inihinto nila ang kanilang mga kabayo sa may paanan ng bundok. Nang maitali ang mga ito ay maingat na nilang binagtas ang masukal na daan papuntang kuweba ng Disir. Bakit lagi mo nalang inilalagay sa panganib ang iyong sarili para sa isang tauhan lang? Saad ni Javier. Hindi lang para kay Elias ang gagawin ko. Gagawin ko rin ito sa sino mang kabalyero ko. Sagot ni Haring Jericho habang pinangungunahan ng pagtahak sa kakahuyan ng Caerlan Ray. Pareho silang kinakabahan ni Javier sa madilim na presensya ng lugar pero hindi nga lang nila ito pinapahalata sa isa't isa. Nakatuon lang sila sa daan. Kahit na malinaw rin naman na kahit ako hindi mo yun gagawin sa akin. May pagtatampong sambit ni Javier. Sa totoo lang, gagawin ko. Ang lingkod na tulad mo ay mahirap makuha kahit patamad. Biro ni Haring Jericho. Grabe, nakakagaan naman ang loob. Salamat sa papuri ah. Sabay nag-roll ng mga mata si Javier. Ngumiti lang ng tipid si Haring Jericho ngunit naging seryoso itong muli nang sumagi sa isipan niya si Elias at sa kalagayan nito. Iniligtas ni Elias ang buhay ko. Ano ang mas malaking utang ang maaaring ipalit sa ganoong sitwasyon? Wika ni Haring Jericho kay Javier na tuloy pa rin sa pagsunod
Ang utang sa iyong bayan, sa iyong kapalaran, hindi sa isang tao lamang. Yun lang ang maaari kong sabihin sa ngayon. Matigas na tugon ni Javier. Halos may pakialam ka. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala mo kay Elias. Grabe ka. Saad ni Haring Jericho. Bahala na. Tungkol sa kung sino ka, Jericho. Kung sino ang nakatadhana sa'yo. Malalim na sabi ni Javier. Kung ito'y nakatadhana, hindi na mahalaga kung ano ang gagawin ko. Ito'y mangyayari pa rin. Sagot naman ni Haring Jericho na walang kamalay-malay sa propesiya na mangyayari sa kanya sa hinaharap laban kay Elias. May pagkakaiba ang tadhana sa kapalaran. Pwedeng mabago ng isang taong kapalaran, ngunit ang tadhana ay hindi. May kasabihan ngang nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa. Kung hindi ka kikilos para baguhin ang iyong sarili, walang mangyayari sa'yo. Ani Javier. Masyado ka maraming iniisip, Javier. San ba galing yan ha? Bakit ka ganyan na lang magsalita? May iniisip ka ba ha? Alam mong sitwasyon natin ay medyo simple. Isang kapatid naman ang nagligtas ng buhay ko. Kapag siya naman ang nasaktan, tungkulin kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang iligtas din siya. Hindi ako lubhang hipokrito, Javier, pero malawak ang aking isip. Hindi ako basta-basta kikilos nang hindi pinag-iisipan nitong mabuti. Nakikita kong nararamdaman ng ilang tao na ito'y isang sagradong lugar. Ngayon, handa na akong aminin na minsan tama ka sa sinasabi mo. Pero minsan lang yon. Hindi ko nababawiin yan. Mahabang litanya ni Haring Jericho, sabay hinugot ang kampilan at maingat na ibinaba sa lupa, tanda ng pagpapakita niya ng paggalang sa teritoryo ng mga disir. Lagi ka namang ganyan eh. Sagot naman ni Javier at sinundan si Haring Jericho sa loob. Pagpasok nila sa kuweba ay humingi kaagad ng tawad si Haring Jericho sa mga disir dahil sa kanilang kabastusang pag-uugali sa naunang pagpasok dito. Pagkatapos nito ay lakas loob niyang sinabi na naparito siya para magpetisyon sa kanila. Jericho Mondragon, sambit ng unang disir. Hari ng Terraveda, dugtong ng pangalawa. Kanina ka pa namin inaasahan. Hirit ng pangatlo. Ako at ang aking mga tauhan ay kumilos ng may kayabangan at katangahan. Nilapastangan namin ang lugar na ito at ininsulto ang inyong pananampalataya. Ako'y humihingi ng kapatawaran mula sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit ang isa sa amin, si Elias, ang naging kabayaran nito. Kaya naman nandito ako upang hilingin sa inyo ang buhay niya. Seryosong wika ni Haring Jericho. Bakit ka namin tutulungan? Tanong ng unang disir. Hinihiling ko yon hindi para sa sarili ko, kundi para sa isang binata na ang tanging ginawa ay isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang hari. Tugon ni Haring Jericho. Ang hinaharap ay nagtataglay ng maraming sakit at pagdurusa para sa iyo, Jericho Mondragon. Wika ng una. Para sa iyo at sa iyong mga tao, dagdag ng pangalawa. Kung nais mong iligtas ang lahat ng iyong minamahal, sambit ng pangatlo. Kung nais mong iligtas ang iyong kaharian, segunda naman ng pangalawa at sumunod din ang unang disir. Yakapin ang lumang relihiyon. Sabay-sabay na wika ng tatlo at pinaliwanag pa nila ang ilan sa alituntunin at mga pamamaraan ng paniniwala ng relihiyon na ito. Aralin ang daan, saad ng pangalawa. Tumalungko ka sa mga diyosa, dagdag ng pangatlo. Alam niyo namang hindi ko magagawa yon, sagot ni Haring Jericho. Natigilan ang mga disir at matagal bago sila nagsalitang muli. Samantalang si Javier ay tahimik lang sa likod ng hari na binabantayan ng kilos ng mga disir. Pag-isipan mong mabuti.
Meron ka pang hanggang madaling araw. Wika ng unang desir. Umalis na sina Haring Jericho matapos nito. Paglabas nila ng kuweba ay naitanong ni Haring Jericho kay Javier kung papaano nito nalaman na napakasagrado at banal ang lugar na ito. Tinatanong pa ba yan? Ihalata naman sa itsura, di ba? Palusot ni Javier. Dinampot naman ni Haring Jericho ang espada niya sa lupa at isinukbit sa scabbard niya. Parang hindi ako naniniwala. Sabay hinigpitan niya ang espada sa royal scabbard. Naglakad na si Haring Jericho papunta sa mga kabayo nila para magpahinga. Lahat ng nandito ay may halaga. Bawat puno, bawat dahon, bawat insekto. Parang nagniningning ang mundo na parang ang lahat ng bagay dito ay higit pa sa halaga ng buhay natin. Wika ni Javier habang nilalanghap ang simoy ng hangin. Umikot ang mga mata ni Haring Jericho. Seryoso ka? Ramdam mo lahat ng yan? Saad ng hari. Hindi ba? Ano na nga pala ang gagawin mo? Pag-iiba ni Javier sa usapan. Napaupo si Haring Jericho sa may gilid ng bato pagkarating nila sa bandang paanan ng bundok. Hindi ko alam. Sinasabi ng puso ko na gawin ang lahat para iligtas si Elias. Ngunit nakita ko mismo kung anong kahirapan na dulot ng walang harang na pangkukulam. Bago'y pinagbawal ng aking ama ang mahika, ang bayan ay halos sumawasak na ng pangkukulam. At sa sarili kong panahon, ginamit ito ni Raya para sa kasamaan. Anong gagawin mo kung ikaw nasa sitwasyon ko? Pipigilan mo rin ba ang paglaganap nito? Balik tanong ni Haring Jericho kay Javier. Ako? Isa lang naman akong alipores. Nag-aayos ng mga kama, naglalaban ng mga damit at naglilinis ng kalat. Wala akong masasabi tungkol dyan. Tugon ni Javier. Sabi nila, ang mga lingkod na madaldal ay maaaring maging matalino. Dahil sa inoobserbahan nila ang buong paligid at bawat lumalabas sa kanilang bibig. Hindi tulad mo na tamad sumagot. Saway ni Haring Jericho. Ang kinabukasan ng kaharian ng nakataya rito. Hindi dapat ako nagbibigay ng opinyon ng walang pahintulot mo. Sambit ni Javier. Medyo nabigla si Haring Jericho. Hindi lang yon. Buhay din ng isang tao. Anang hari. Dapat mong protektahan ang Terraveda. Dapat mong protektahan ang bayan na ginugol mo sa pagbuo ng iyong mga pangarap. Isang kaharian na makatarungan at patas para sa lahat. Wika naman ni Javier. Gusto mo bang isakripisyo ko ang isang kaibigan? Halos hindi makapaniwala si Haring Jericho sa sinabi ni Javier. Gusto kong ikaw pa rin ang maging hari ko. Tadhana mong pagkaisahin ang lahat. Tugon ni Javier. Kung ililigtas ko si Elias, mawawala ng kabuluhan ng lahat ng ginawa ng aking ama. Maghahari muli ang itim na salamangka sa Terraveda. Ito pa ang gusto mo? Siguro nagkamali ang aking ama. Marahil ang lumang paraan ay hindi kasing sama ng inaakala natin. Kung gayon, anong dapat nating gawin? Tanggapin ang mahika o hayaang mamatay si Elias? Natigilan si Javier nang papiliin siya ni Haring Jericho kung ano ang dapat gawin. Inamin din ni Haring Jericho na kapag nailigtas niya si Elias, aalisin niya ang lahat ng gawain ng kanyang ama at maghahari muli ang pangkukulam sa buong Terraveda. Iniisip niya kung nagkamali ba ang ama sa pagpataw ng kaparusahan sa mga taong gumagamit ng salamangka at nakikita niya na ang pamamaraan na ito ay hindi kasing sama tulad ng inaakala niya. Matagal bago makasagot si Javier sa sinabi ni Haring Jericho at talagang pinag-iisipan niyang mabuti kung anong dapat sabihin sapagkat ayaw niyang pagsisihan sa bandang huli. Kapag nagkamali siya ng desisyon, tumingin siya ng seryoso kay Haring Jericho na naghihintay lamang ng kanyang mga sasabihin.
Walang lugar sa Terraveda ang mahika. Wika ni Javier kahit na makikitang labag sa kanyang kalooban ang sabihin nito. Gusto niya lang protektahan si Haring Jericho laban kay Elias. Hindi na nagsalita si Haring Jericho nang ma-realize ang mga sinabi ni Javier. Nanatili itong tahimik hanggang sa makatulog na sila. Kinaumagahan, maagang binalikan ng dalawang mga disir sa kuweba upang ipaalam ang pasya ni Haring Jericho. Napadaan sila sa malaking bato kung saan kahapon ay maingat na inilatag ni Haring Jericho ang kampilan bilang tanda ng kanyang paggalang. Ngunit sa sandaling ito ay tinarak lamang dito ni Haring Jericho ang espada na may bahid ng pagkapuot. Pumasok sila sa kuweba kung saan naabutan nila sa bukalang mga disir na nakatayo sa ibabaw nito. Tahimik na nakamasid pero mukhang inaasahan na ng mga ito na babalik sila. Mabuti naman at nagbalik ka. Wika ng unang disir. May pinal ka na bang desisyon? Dagdag ng pangalawa. Hindi ko magagawa ang hinihiling ninyo. Seryosong sabi ni Haring Jericho. Napabuntong hininga ang mga disir. Pag-isipan mong mabuti, Jericho Mondragon. Ito'y maliit na bagay lamang para sa'yo. Ngunit para sa aming mga nananalig sa Salamanca, napakalaking biyaya nito. Hindi mahihigitan ng anumang kayamanan ng aming pinaglalaban para sa kalayaan. Wika ng pangalawa. Ito na ang iyong uling pagkakataon para iligtas ang lahat ng mga mahal mo. Segunda naman ang pangatlo. Hindi na ito mauulit pa. Dagdag ng una. Marami na akong nakitang gumagamit nito. Ngunit ito'y naghasik lamang ng puot sa sangkatauhan. Kaya hindi ako sumasang-ayon para payagan muli ang pangkukulam sa loob ng bayan. Matigas na sabi ni Haring Jericho na buo na ang pasyang labanan ng mga taong nagtatangkang gumamit at magkalat ng mahika sa loob ng Terraveda. Nagawa mo na ang iyong desisyon. Wika ng pangatlo. Tinatakan na ang iyong kapalaran. Anang pangalawa. Ang iyong kaharian at mahal sa buhay. Sambit ng una. Paalam, Jericho Mondragon. Sabay-sabay na wika ng mga disir. Dito na nagtapos ang kanilang usapan. Maya-maya pa ay nawala na parang bula ang mga disir. Dahil dito ay nagpasya na ring umalis si Haring Jericho sa sagradong yungib. Habang naglalakbay sila pa uwi, iniisip ni Haring Jericho ang kanyang naging desisyon kung tama bang hayaan na lang na mamatay si Elias kapalit ng pagtutol niya sa paglaganap ng mahika sa kaharian. Medyo naiinis din siya sa paraan ng paghatol ng mga disir sa kapalaran ng tao. Lalo na sa isang taong nagligtas ng kanyang buhay ng higit sa isang beses. At kahit na tiniyak sa kanya ni Javier na ginawa niya ito para sa kapakanan ng bayan, nananatiling hindi pa rin mapakali si Haring Jericho. Sa loob-loob niya ay parang nagkamali siya na isakripisyo ang buhay ng isang tao kapalit ng buhay ng nakararami. Napansin pa ni Javier ang pananahimik nito simula nang sila ay makaalis sa mahiwagang kuweba ng Black Mountains. Marahil ay binabagabag lang ito ng konsensya dahil sa kanyang naging desisyon. Ngunit sinabi niya na wala siyang magagawa kundi tanggapin na lang yon at kalimutan. Tama ang ginawa mo, wika pa ni Javier. Pakiramdam ko kasi parang ako mismo ang humatol ng kamatayan ng isang tao. Sampit ni Haring Jericho. Para naman yun sa kapakanan ng Terraveda. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Masyado mo lang pinabibigat ang lahat. Isipin mo ang kinabukasan ng bayan kapag ikaw naman ang nawala. Saad ni Javier. Natigilan si Haring Jericho. Iniligtas niya ang buhay ko, Javier. Higit pa sa isang beses. Ngunit wala man lang akong nagawa para masuklian yun. Malungkot na sabi ng batang hari. Alam ko, tugon ni Javier. Inintindi na lamang niyang nararamdamang bigat sa dibdib ni Haring Jericho dahil naniniwala siyang makakalimutan din niya ito sa paglipas ng panahon.
Ang mahalaga ay naselyohan na ang kapalaran ni Haring Jericho kaya hindi na siya muling mangangamba sa kaligtasan nito. Nang makarating na sila sa bayan, lingid sa kanilang kaalaman ay may isang sorpresang naghihintay sa kanila. Pagsapit nila sa main square, nagulat silang pareho nang makitang nakangiting naglalakad sa hagdanan si Elias palabas ng kastilyo para batiin sila. Naging malaking himala para sa kanila ang paggaling niya sa tinamong sugat na tila hindi man lang siya dumaan sa bingit ng kamatayan. Nabigla si Haring Jericho sa nasaksihan samantalang si Javier ay natakot. Bakit ba napakatanga ko? Sambit ni Javier habang nakatayo sila sa palace corridor kung saan pinapanood nila si Elias sa training grounds habang sinasanay ito ng hari. Parang nadudurog ang puso ni Javier matapos niyang sang-ayunan si Haring Jericho sa desisyon nito. Sapagkat malinaw na naging daan lang ito para pahintulutan ng mga desir na mabuhay si Elias upang matupad niya ang kanyang tadhana na mapas lang sa huli si Haring Jericho. Sinubukan namang sabihin ni Mang Rigor kay Javier na hindi niya dapat sisihin ang sarili dahil ginawa lamang niya kung ano ang nararapat na gawin. Hindi na saklaw ng kanyang kapangyarihan na mabago pa ang tadhana, gayong natatakan na ito ng mga disir. Ngunit hindi pa rin maiwasang hindi mag-alala ni Javier dahil mas lalo lang pumabor ang langit kay Elias na dapat sana'y bangkay na pagkauwi nila, ngunit iba ang nangyari. Tuwang-tuwa pa ito habang binabati ni Haring Jericho mula sa mahusay na ipinapakita niya sa kanilang pagsasanay. Ginawa mo ang iniisip mong tama. Wika ni Mang Rigor. Akala ko, ang pinakamahusay lang na paraan upang protektahan si Jericho ay ang patayin si Elias. Mas lalo lang yatang pumabor sa kanyang lahat. Ani Javier. Isang perpektong natural na palagay. Huwag mong abusuhin ang iyong sarili. Nariyan ka naman upang palagi siyang bantayan, hindi ba? Saad ni Mang Rigor. Pero ang ginawa ko lang ay siguraduhing mabubuhay siya. Yun ang hatol ng mga disir. Ang buhay ni Elias, ang parusa ni Jericho sa pagtanggi sa mahika. Sambit ni Javier na lubhang nababahala dahil lalo pang naging malapit sina Haring Jericho at Elias habang pinapanood niya silang nagtatawanan buhat sa training grounds. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, iho. Nangyayari talaga mga ganitong bagay. Wika ni Mang Rigor. Pero kasalanan ko. Si Elias ay buhay at maayos. Malaya siyang gampanan ng kanyang papel mula sa tadhana ni Jericho at wala akong magagawa para pigilan ito. Wala na akong pagkakataon. Saad ni Javier. May pagkakataon na sana siyang mawala si Elias. Pero bigong mangyari ito dahil sa pagbaligtad ng sitwasyon. Ngayon ay di na niya alam ang gagawin kung papaano papipigilan ng tadhana. Ilang taon na ang nakakalipas simula nang mapaslang ng mga kawal si Mang Marlon dahil sa pagtatangka nitong pagtakas. Habang nililitis ang kanyang kaso sa hukuman ay inilagak ni Reyna Michelle ang kanyang labi sa may ibabaw ng burol ng Marface kung saan nakalibing din ang kanilang ina. Nang sumapit ang anibersaryo ng kanyang kamatayan, ay binisita ito ng magkapatid upang gunitain ang mga mabubuting bagay na kanyang ipinagkaloob sa kanila. Noong panahong nabubuhay pa ito, madalas na nitong handugan ng magagandang gamit si Michelle tuwing sumasapit ang kanyang kaarawan na siyang ikinatutuwa noon ng Reyna. Lahat ng makita ni Mang Marlon na alam niyang makapagpapasaya sa anak niya ay binibili niya kaagad kahit ang gusto lang ni Reyna Michelle ay isang simple o hindi gaanong magarbong regalo dahil ang mahalaga sa kanya ay magkasama silang mag-ama kahit na hindi buo ang pamilya nila. Hinihiling din doon ni Reyna Michelle na sana ay kasama nila si Eliseo para buo silang pamilya habang pinagdiriwang niya ang kaarawan. Ngunit dahil sa sama ng loob sa ama ay hindi nagpapakita si Eliseo. Kung saan saang lugar na ito napapadpad simula nang maglayas siya sa bahay hanggang sa lumipas ang mga taon
ay nalaman na lang niyang namatay na pala ang kanilang ama. Kaya naman ngayong araw na ito, gustong alalahanin ng magkapatid ang masasayang bagay mula sa kanilang ama. Naglagay si Reyna Michelle ng isang bouquet ng bulaklak sa puntod ni Mang Marlon habang umiiyak at humihingi ng tawad. Wala man lang siyang nagawa noong mga panahong nakakulong ito. Sa pagnanais na matulungan ng anak na mailayo sa kapahamakan mula sa pagbibintang ng paggamit ng mahika, isinakripisyo ni Mang Marlon ang kanyang sarili para mapawalang sala si Reyna Michelle. Ngunit naging daan lang yon para mamuhi siya sa nooy rehimen ng kanyang walang pusong biyenan. Hindi niya ikinaila sa sarili na minsang natuwa siya nang marinig ang balitang patay na si Haring Argo. Ngunit sa puso niya ay pinatawad niya na ito sa mga kasalanan nito sa kanila. Huwag mong sisinang yung sarili. Naniniwala akong ginawa niya yon para iligtas ka. Wika ni Eliseo sa ate niya, sabay niyakap ng mahigpit. Nagpunas ng mga luha si Reyna Michelle at tumingin sa puntod ng kanilang ama. Kahit lumipas ang mga taon na ito, lagi ko pa rin siyang naaalala. Alam mo bang lagi niyang sinasabi na magiging isa kang kabalyero barang araw? Saad ng Reyna. Oo, madalas ko yan marinig sa kanya noong araw. Isa siyang mabuting ama. Natutuwa akong nakabisita tayo kahit na mahirap ang pag-akyat dito. Natawa na lang si Reyna Michelle sa sinabi ng kapatid. Tumingin siya sa paligid pagkatapos bumaling uli sa puntod ng kanilang ama. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may dalawang pares ng nanlilisik na mga mata ang kanina pa nagmamasid sa kanila, buhat sa malayo na nakatayo sa lilim ng puno. Ganon din ako. Sambit ni Reyna Michelle at nagpasya na silang lisanin ang libingan kung saan kanina pa sila hinihintay sa ibaba ni Nicolas, Ramon at Kael. Nang makasakay sila sa kabayo, tinahak na nila ang daan pauwi. Naniniwala akong pinagmamalaki ka niya. Nakangiting wika ni Nicolas kay Reyna Michelle habang binabagtas nila ang masukal na kakahuyan. Tapangiti ang Reyna. Partikular na kay Eliseo. Nakangiting sambit ng Reyna. Ako? Bakit ako? Pagtataka naman ni Eliseo. Hindi dahil kabalyero ka, kundi dahil naging lalaki ka. Nakakatuwa yun, di ba? Biro pa ni Kael kay Eliseo. Hindi ko akalaing may isip mo yan. Masungit na sagot ng binata kay Kael. Tama siya, ganun din ang iniisip ko. Hirit ni Ramon. Talaga, tama ang iniisip mo, lalo na pagdating sa mga babae noong panahong madalas siyang tumambay sa bahay inuman. Saad ni Kael, sabay kindat kay Eliseo. Huwag ka nga ganyan. Huwag kang makinig sa kanila ate, nagbibiro lang sila. Namula at nahiya si Eliseo. Hindi. Isang babae lang talaga ang mahal ni Eliseo. Wika naman ni Nicolas na may bahid ng ngiti sa labi. Sino naman yon? Taka naman ni Reyna Michelle. Siyempre, sino pa? Hindi ikaw. Maagap na sagot ni Eliseo at nagtawanan ng mga kabalyero. Aminin mo na sa akin. Kapatid mo ko. Seryoso, sino nga? Kilala ko ba? Tanong ng Reyna sa bunsong kapatid. Hindi ba sa'yo sinabi ni Jericho? Saad naman ni Kael. Wala namang sinasabi sa akin si Jericho eh. Tugon ni Reyna Michelle kay Kael na nakataas ang isang kilay. Hindi niya sinabi, pero binanggit niya sa'yo kung sinong nililigawan ni Kael, tama? Litanya ni Eliseo sa kapatid. Ay oo. Tumingin si Reyna Michelle kay Kael na namula din sa hiya. Nagtawanan tuloy ang mga kabalyero. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan pala sila ng babaeng nakabalabal mula sa isang puno. Sumilip ito kay Reyna Michelle. Pagkatapos ay hinubad nito ang hood sa kanyang ulo at lumitaw ang mukha ni Raya na may nanlilisik na tingin sa Reyna. Matapos nito
Tumakbo ito papunta sa may parang sakay ng isang itim na kabayo upang tangkaing harangan ang grupo. Nang makarating na ito sa malawak na parang, gumamit siya ng spell para tawagin ang makamandag na ahas upang gulatin ang grupo. Lumitaw ang mga ito sa Bermuda grass kung saan unti-unting nabubuo ang mga hugis at anyo nila. Kaagad nagtago ang mga ito sa ilalim ng lupa upang abangan ng grupo na malapit na sa parang. Naramdaman ni Raya ang mga yabag ng kabayo kaya't nagtago din ito sa puno at hinintay na makalapit ang grupo. Habang nauwi sa panunukso ang usapan, walang kamalay-malay ang grupo na may nag-aabang na palang mga ahas sa kanila habang masayang binabagtas ang parang. Sumilip si Raya sa pinagtataguan kung saan ginamit niya ang kanyang mahika upang ipatawag ang isang pugad ng mga ahas na nagpasindak sa mga kabayo. Pinalibutan ng mga ito ang grupo na nagpagulat din kina Ramon at Nicolas nang biglang dalawang ahas ang dumungaw sa harapan nila. Nagulat ang mga kabayo nila nang takutin sila ng mga ahas kung saan napasayaw ang mga ito sa matinding takot na naging dahilan para tumilapon sila palayo sa kanilang mga kabayo. Parehong napaigik ang dalawa nang bumagsak sila sa lupa. Mabilis na gumapang ang mga ahas palapit kina Ramon na hindi kaagad makabangon dahil sa masamang pagbagsak. Nagulat ang dalawa nang bumuka ang bibig ng mga ahas at tinuklaw sila sa braso. Dahil sa nangyari, natakot ng husto si Reyna Michelle pero hinihimok niya si Nakael at Eliseo na lumayo na at maghanap ng ligtas na lugar. Nang sinubukang kumilos ni Reyna Michelle ay hinarang siya ng mga ahas kaya nag-atubili siyang patakbuhin ang kabayo niya. Gumamit ng spell si Raya upang hayaang makalayo ang Reyna ayon na rin sa gusto niyang mangyari. Nang lumayo ang mga ahas, saka palang humupa ang takot ni Reyna Michelle. "Takbo na!" sigaw ni Kael, subalit umiling ang Reyna. "Ikaw pa rin ang Reyna! Pumunta ka sa mga puno, bilis! Takbo na!" Segunda naman ni Eliseo. Kaya napilitan si Reyna Michelle na gawin ang hinihiling ng mga kabalyero kahit labag sa kanyang kalooban na iwan ng kapatid. Nagsimulang lumiko ang kanyang kabayo. Pinatakbo ito ng matulin ni Reyna Michelle patungo sa mapunong bahagi. Bumaba naman si Nakael at Eliseo para tapusin ang mga ahas sa paligid at makuha ang katawan ng mga kasama nila na parehong nawalan ng malay matapos pagtutuklawin ng mga ahas. Nakarating si Reyna Michelle sa mapunong lugar, subalit nagulat siya nang lumitaw si Raya sa isang puno. Nailiko niya kaagad ang kabayo at pumihit ng ibang direksyon. Sinubukan niyang tumakas ngunit gumamit ng isang spell si Raya upang hilahin siya palayo mula sa kanyang kabayo. Agad na nawala ng malay si Reyna Michelle nang sumalpok ang ulo niya sa nakausling bato. "Matulog ka lang ng mahimbing, mahal na Reyna, dahil maaaring matagal pa bago ka muling magising." Wika ni Raya sabay gumuhit ang isang nakakalokong ngiti sa labi.